Hallelujah. Magandang umaga po sa araw po ng Sabadong ito. Brother and sister, ito po muli ang inyong Brother Dolpo na nagbabahagi po o nagsisharing ng salita ng Diyos sa tulong po ng ating Panginoong Kristo at ng Kanyang Santong Banal na Espiritu. So, ngayon po ay buwan po ng Pebrero, unang linggo ng buwan ng unang Sabado ng buwan po ng Pebrero. Hallelujah! So, tayo po ay patuloy na makinig po ng mga ganitong pangkabanalan sapagkat sinasabi nga sa banal na aklat, ang mga Kristiyano ay kinakailangan din makiisa sa ganitong gawain. Hindi ako nagkakamali sa bagong tipan. Huwag niyo pabayaan ang pagkakaisa o pagsasama-sama sa pamamagitan ng pakikinig na salita ng Diyos. Hallelujah! So, ngayon po ay ipinagkaloob po ng Santong Banal na Espiritu ang aking ipahayag sa inyo dito po sa aklat ni Tito. Ito pong si Tito ay isang hintil na convert o nakuha ng ating Apostol Pablo nang siya po ay nagpapahayag o nagbabahagi ng salita ng Diyos. So siya po rito ay mayroon po siya ritong sariling liham dito nga po sa aklat ni Tito. So, bagamat ito'y convert, meron po siyang liham na ang ating Apostol Pablo rin ang siyang nagpapahayag na sa pamaraang pamumuhay ng mga Kristiyano, kung paano nila ipamumuhay ang pagiging Kristiyano. Hallelujah! Kaya, ito po ay nakakapagpalakas, nakaka-encourage ng ating pananampalataya sa ating buhay pagiging Kristiyano, mga kapatid ko. So, babasahin ko po ito para mapag-aralan natin kung ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat niya po kay Tito. Hallelujah! So, magsisimula po tayo rito sa talatang versikulo 3, talatang 1 hanggang 10 po ito. Sabi po ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Tito, ganito po ang pinapahayag niya. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga makapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbuwala mo sila magsalita ng masama kanino man, kailangan maging maunawain sila. Mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una tayo nalihis sa landas dahil sa ating kamangmangan at katikasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan naghari sa atin ang masamang isipan. Pagkainggit tayo kinapuputan ng iba at sila'y kinapuputan din natin. Ngunit nang mahayag ang kakakandaan loob ng pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, tayo iniligtas niya. Hallelujah! Tayo niligtas niya, natamo natin ito, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na Jesucristo, ibinuo sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasam. Mapananaligan ng aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y napakabuti at na mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang walang kabuluhang salungatan, ang pagsalaysay ng mahabang talaan ng mga ninuno
ang pagtatalo at pag-aaway-away tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang kabutihang ibubunga. Itakwil mo ang sino mang lumikha ng pagkakampi-kampi matapos pagsabihang minsan o makalawa. Yamang alam mo nang siya'y masama at ang kanyang mga kasalanan ay nagpapakilala siya'y mali. Hallelujah! So ito'y pagpapaalala ni Apostol Pablo dito po sa kanyang kumbaga anak niya to sa pananampalataya. Ito'y isang hintil na ulitin ko nga po sa inyo na na-convert ng ating Apostol Pablo sa kapanahon ng siya'y nagbabahagi po ng mabuting balita. So anong sabi niya? Palalahanan mo silang pasakop sa pinuno at mga kapangyarihan. Ito pong pinuno at kapangyarihan, ito po isang pamahalaan. Opo. Ang sabing ganon, sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo sila magsalita ng masama, kanino man, kailangan maging maunawain sila. Mabuti, pagbawalan mo sila magsalita ng masama, kanino man, kailangan maging maunawain sila, mahinahon, maibigin sa kapayapaan. Yun po ang inuutos ni Apostol Pablo na sulat niya kay Tito. Dito po sa mga Kristiyano sa lugar na ito. Hindi ko po malaman kung saang lugar ito. Kung ito nga po ay sa lugar ng... Ito po kasi ay kahuli-huli niyang itong pinuntahan niya sa Thessalonica. Sundin daw ang pinuno at mga makapangyarihan. Ito pong tinatawag na pinuno at makapangyarihan, ito po ay isang pahamalaan na may tinalaga na mga pinuno at makapangyarihan. Kasi ang isang namumuno sa isang pahamalaan ay makapangyarihan. So, kahit na po tayo mga Kristiyano, naglilingkod sa Diyos, sumusunod po tayo sa batas na inuutos ng pinuno at mga makapangyarihan. Hindi lamang po ang ating Panginoong Kristo ang dapat natin sundin, kundi ang mga batas na ipinatutupad ng pahamalaan. Kung ating babalikan, sabi nga sa Roma, ang pamahalaan ay tinilaga ng Diyos upang magkaroon po ito ng kaayusan. Opo. Bagamat tayo mga Kristiyano, tayo naglilingkod sa Diyos. So, tayo dapat din sumunod. Hindi po tayo naglilingkod sa pahamalaan. Susunod lang po tayo kung ano ang sinasabi ng pahamalaan o ng namumuno sa pahamalaan, makapangyarihan. Sabi rito, kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. So tayo mga Kristiyano, kinakailangan maging maunawain tayo. Huwag tayo makikiisa dun sa mga katulad na nangyayari ngayon. Kailangan magkaroon tayo ng maibigin tayo. Meron tayong kapayapaan. Hallelujah. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sulat ni Tito. So, kinakailangan tayo maging tunay na Kristiyano. Lalong-lalo na ngayon sa kapanahunan nating ito. Mga kapatid ko. Huwag po tayong makikiisa sa mga politika. Huwag po tayong gagaya dyan sa mga iba na mga relihiyon na sila raw ay sa Diyos. Subalit nakikialam sa problema. Hindi po tayo dapat makialam sa problema ng pamahalaan. Dapat lang po tayo sumunod kung ano ang inuutos ng pamahalaan. Sinasabi po rito yan. Sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Meron ngayon hallelujah, na sila raw ay lalabas sa lansangan para sa kapayapaan. Hindi po ito tama. Kung makikita mo, kapayapaan, nandun yung mga tatakbong senador sa taong ito. Ito po ba tama sa paningin nyo na kayo Kristiyano? Bigyan nyo ito ng katuwiran kung tama itong ginawa nila. Hallelujah. Anong sabi rito sa mga tunay na Kristiyano? Kinakailangan mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Wala tayong magagawa. Meron silang pangangatuwiran dito. Hindi rin nila masasawa yan sapagkat hindi po, meron po kayong karapatan na itong mga taong ito, ng mga politiko, o hindi naman inyong kaanib
sa inyong iglesia, sinasabi nyo na kayo ay iglesia ni ganon, hindi nyo ba nauunawaan ang aral ng banal na kasulatan? Hallelujah. Hanggat maaari nga, ayaw nga pagsamahin ang isang tao na hindi namang iglesia sa isang tao hindi iglesia. Diba, dito nagsimula ang kahinaan ni Haring Solomon na mga pangasawa niya, itong prinsesa ng Ehipto na dala-dala yung pananampalatayang sumasamba sa mga ribulto o Diyos-Diyosan. So, kung tayo Kristiyano, gawin natin ang dapat na gawin natin. Hindi yung makikinig tayo sa ibang tao na hindi ko lang po alam kung ano ang nangyari, bakit nataon pa na ganon. Hindi po dapat natin hadlangan ang inuutos ng mga pinuno ng makapangyarihan. Ito po ay pahamalaan. Iba po ang tungkulin ng isang Kristiyano. Kung sinasabi natin Kristiyano, hindi po tayo nakikiisa sa ganito. Bagamat tayo ay sumusunod, bumoboto tayo, hindi po tayo naglilingkod sa pahamalaan, tayo naglilingkod sa Diyos. Upang ang salita ng Diyos ay maipangalat natin at malaman ang katotohanan at nais kalooban ng Diyos. Hallelujah! Sabi nga rito, nung una, tayo nalihis sa landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan naghari sa atin ng masamang isipan. Pagkainggit, tayo kinapopuotan ng iba at sila'y kinapopuotan din natin. So, nung una, nang hindi pa tayo Kristiyano, ganito tayo. Sa sanlibutan. Napupuot tayo. Hallelujah! Mga mangmang tayo at ang ating mga ulo ay matitigas. May katigasan ang ating ulo, hindi tayo nakikinig. Lumalaban tayo minsan sa gobyerno. Yung mga lumalaban sa gobyerno, yung mga hindi nakikiisa sa gobyerno, alam nyo ba mga kapatid ko, ang gobyerno po, ulit-ulitin ko sa inyo, ay itinalaga po ng Diyos yan. So, wala na tayong pakialam kung ano ang ginagawa ng gobyerno. Pero, ang kapangyarihan dyan ay tinalaga ng Diyos yan. Hindi naman papayag ang Diyos na ang isang gobyerno ay gumawa ng ganon. Hindi papayag ang Diyos. Gagawa ng paraan yan. Upang maiayos o magkaroon ng kapayapaan ng isang bansa. Alam niyo po ba, kahit gumawa ng masama ang namumuno sa isang pahamalaan, may darating din na kaparusahan para sa kanya. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po yan. May darating po na minsan kasi ang tao mainipin. Meron niya akong mga nakausap, bakit ganon? Pinababayaan ng Diyos ang mga gumagawa ng masama. Hindi po natin tarok ang hindi natin nauunawaan ng higit ang kalooban ng Diyos. Siya ang nakakaunawa niyan. Siya ang may kapangyarihan kung kailan niya nais na magkaroon ng kasagutan o ng kaparusahan ang gumagawa ng masama. Maging si Propeta Isaias, kung babasahin niyo yung aklat ni Isaias, meron siyang pagdaramdam na sinasabi niya, bakit ang masasamang tao ay lumiligaya, na sumasagana, kumakain ng masasarap? Bakit hindi niyo sila pinarurusahan, Yahweh? Nagtatanong din si Propeta Isaias. Wala tayong saklaw na kapangyarihan upang alamin natin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat siya'y Diyos, tayo ay nilalang lamang niya. Hallelujah! Tandaan po natin. Pero, nagkakaroon po ng kasagutan ang lahat ng bagay. At ang lahat ng kasamaan na ginagawa rito sa lupa ay nagkakaroon po ng kaparusahan. Hallelujah! Nagkakaroon po yan ng kaparusahan. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Sapagkat ang Diyos ang may plano ng lahat, hindi po tayo. Bagamat tayo ay dumadaing, tayo ang nakakikita, nakararamdam. Katulad lang po ng mga pangyayari dito sa ating bansang ito.
Sa totoo lang, walang kapayapaan itong ating bansa. Opo, wala pong kapayapaan. Isa po ako sa nananalangin sa Diyos na bigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo, ang bansang Pilipino. Wala pong pagkakaisa ang namumuno sa ating bansang ito. Mga Kristiyano, hinihikayat ko po kayo, ni-encourage ko po kayo. Ipapanalangin po natin. Huwag po tayo manalangin na yun ang gusto natin. Ipanalangin natin sa Diyos ang kapayapaan na makamtan ng bansang Pilipinas. Kasi tayo mga tao, ignorante tayo sa katotohanan. Nananalangin tayo. Diyos ko, ganun ang gusto ko. Ito po ano nyo kasi ito makatutulong. Mali po yan, mga kapatid ko. Tandaan nyo, maling pananalangin yan. Ipanalangin natin ang kapayapaan na dumating sa bansang Pilipinas. Hindi natin ipinananalangin ang tao na gusto natin na iupo sapagkat yan ang nalalaman natin na magsisilbi na mabuti. Hallelujah! Hindi tayo marunong manalangin. Nung una, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi tayo marunong manalangin. Nananalangin tayo. Yung gusto lang natin. Manalangin tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tama po, ipanalangin natin ang kapayapaan na magkaroon ng pagkakaisa ang namumuno sa ating bansa. Hallelujah! Maging ang mga kongregasyon, ang mga relihiyon na yan, ipanalangin din natin sila na huwag silang makihalubilo, huwag silang makiisa sa problema ng bansang ito. Ang tanging gawain lang po natin mga Kristiyano, ayan, dumalangin sa Diyos, lumuhod po tayo sa Diyos. Hindi po tayo dapat makiisa. Ngayon, kung may lalapit sa ating opisyal ng gobyerno at tumihingi ng payo, ibigay po natin ang makabubuting payo na ayon po rito sa mabuting balita. Hallelujah, excuse me. Kaya nga nung sabi ni Apostol Pablo, na dati-dati tayo ganun din. Sa talatang 4, ngunit ng mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas. Tayo niligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin, naligtas tayo, pinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis, nagbigay ng bagong buhay sa atin sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na Jesucristo. Ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo pabanalin ng kanyang pag-ibig. Kamtan natin ang buhay nating inaasam. So, yan ang sabi ni Apostol Pablo dito sa mabuting balita na hindi na tayo ganun ng dati nang tayo lihis sa katotohanan. Nang tayo ngayon ay makamtan natin, ano ang unang ginawa natin? Tayo na ng palataya. Nagpabautismo tayo kasi yan ang mga hakbangin upang tayo makapasok sa kalooban ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, ibig nga ng Diyos na mailigtas ang sanlibutan. Hindi niya po sinabing ligtas na ang sanlibutan, kaya maraming nagkakamali po rito eh. Hindi niya po sinabing ligtas na. Ibig. Meron pong ang ibig sabihin, meron pong hindi ko alam kung anong kataga itong hindi po niya sinabi na totally. Ibig. Meron pong ang sino mang sumasampalataya. So doon tayo nagsimula, sumampalataya tayo sa Panginoon Kristo na siyang tumubos ng ating pagkakasala at tayo nagpabautismo at ang huli nga at tayo nabautismuhan. Sinasabi nga rito sa Espiritu Santo, ito kasi magpapabanal sa atin. Ito magpapatawid sa ating buhay, ang Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig ay pagpapakita lamang na tayo hinugasan na ang ating kasalanan, nakasama ng ating Panginoong Kristo. Ang tinubos niya yun. Kaya nga ipinakita, sino ba ang nagpakita ng bautismo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat yun ang nararapat, yun ang kalooban ng kanyang amang Diyos, na ganun ang dapat maging pattern natin. Hallelujah! Marami pong mga Kristiyano hindi nakakaintindi po nito. Kung ano nung mga isinesharing sa mga tao na hindi naman maunawaan, na walang kaligtasan. Hallelujah! Ano pa ang sabi sa talatang 8? Mapananaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga
nananalig. Ang sabi ng Apostol Pablo kay Tito, buong tiyaga mo itong ipaalam o ituro sa mga nananalig. Kasi alam niyo po ba, bagamat tayo Kristiyano, minsan tayo po ay, kapag nakaririnig tayo ng ng medyo magandang balita, nagbabago po yung isipan natin. Kahit na ikaw nakadama ka na ng pag-ibig sa Diyos, nakadama ka na, ang una sa lahat, ang pagbabago ng iyong buhay. Ganon tayong ganon tayong tao, ang mentality natin pabago-bago. May mga mabababaw dyan na ulit-ulitin ko sa inyo, nakita lang niya yung kanyang hinahangaan na nandun sa isang grupo, isang relihiyon, doon na rin siya pupunta. Hallelujah. Tandaan niyo po, pag-ingatan natin ang pagtanggap sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, sapagkat dito nakabatay ang ating kaluluwa kung saan pupunta. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Marami na akong grupo, relihiyon na sinamahan. Subalit, hindi ko nakita ang katotohanan. Hindi ko nakita ang katotohanan. Ito ako ngayon, naglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kahit wala akong tupa na inaalagaan, kahit walang makinig sa akin, ito siguro ang binigay sa akin ng Diyos. Ang mag-live sa cellphone upang maipangalat din ang kanyang salita. O hindi ko alam kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay nadarama ko. Higit sa lahat, tinuturuan ako ng Santong Banal na Espiritu para baguhin ang buhay ko. Yun ang importante sa lahat. Kasi alam niyo po ba, ang isang Kristiyano, ang tatak niyan ay nasa kanyang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, magpapangsyon niya sa buhay ng taong kanyang pinupuntahan, binabago. Siya ay nagpapaalala, binabago ang buhay. Hallelujah. So, rito na po tayo sa talatang 9. Pinananaligan sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhan pagsasalungatan, ang mga pagsalaysay na mahabang talaan ng mga ninuno, ang pagtatalo at pag-aaway tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang mabuting maibubunga. Itakwil mo ang sino mang lumikha ng pagkakampi-kampi, matapos pagsabihang misan o makalawa. Yamang alam ninyo na siya'y masama at ang kanyang mga kasalanan nagpapakilala siya'y mali. So, anong sabi na Apostol Pablo kay Tito, na kanyang anak, o na kanyang convert? Bilang isang Kristiyano, ang sinasabi rito, ang mga ito ay mapapakinabangan ng mga tao, iwasan mo. Yung pagiging Kristiyano natin, ito po ay mapapakinabangan natin to para tayo maisaayos. Hallelujah. Iwasan mo ang mga walang kabuluhan pagsasalungatan. So, pinaiiwas po tayo mga Kristiyano sa mga walang kabuluhan pagsasalungatan. Ano po ba itong pagsasalungatan? Ito po yung mga pagtatalo-talo na pinagtatalunan po yung kautusan. Hindi po dapat natin pagtalunan itong mga, lalong-lalo na narito sa Biblia. Hindi po ito ang isang pakay ng Panginoon na pagtalo-talunan natin to, hindi po. Kung may nangangailangan sa inyo ng ibig makaunawa na salita ng Diyos, ibigay niyo po. Pero kung pakikipagtalo lamang ang nais niya, huwag niyo pong siyang pagbibigyan. Ito po ay mali, sinasabi ni Apostol Pablo. Pag-aralan niyo po, ang pagtatalo-talo, pagsasalungatan, may naibibigay ba itong kabutihan sa ating buhay? Wala po. Tingnan niyo po ang puso niyo. Kayo po ba magpapatalo? Kaya nga po kayo sumasali dyan sa salungatan pagtatalo-talo dahil ang gusto nyo, malaman ang inyong katunggali na kayo ang tama. At ganoon din naman ang katunggali nyo na siya ang tama. So sino sa inyong dalawa ang tama? Wala. Hanggat siya mauuwi kayo sa hindi magandang pag-uusap. Sisingit na dyan si Satanas na magagalit ka na, magagalit na rin yun. At kayong dalawa magbubulyawan na. Magsasalita na kayo na kung ano-anong salita na hindi nababagay sa Kristiyano. Tao pong ganyan. Opo, huwag niyo po silang tularan.
Ang sabi nga po rito ni Apostol Pablo, kumisan sinaway mo na siya isang beses, pangalawang beses, iwasan mo ang taong ito. Iwasan nyo ang mga ganito sapagkat nakikita nyo ang kanyang kamalian. Hallelujah! Maganda po itong sulat ni Apostol Pablo sa kanyang anak na si Tito sa pananampalataya. Marami po ngayon ganyan, mga Kristiyano, na hindi nauunawaan nila ang pagiging Kristiyano nila. Minsan nga, meron akong, nagbigay po ako ng isang pagpapatotoo o paghahayag ng salita ng Diyos na, pero kasing nagsabi na, nabasa ko lang to dahil gusto ko lang naman maituwid. Sabi ko, ang Panginoong Jesucristo ay naging tao rin naman. Hindi siya Diyos. O siya ay Panginoong Jesucristo. Hindi po siya Diyos. Hindi Diyos ang Panginoon. Siya po ay anak ng Diyos. Bagamat meron siyang kahalintulad sa amang Diyos, alam mo po ba, binigay ko na mga verses na narito na nagpapatotoo. Alam mo po ba, nag-message sa akin at ang sabi sa akin, brother, wala ka palang nalalaman Buti pa kung gusto mo, antayin kita sa impyerno, magsunugan tayo ng ganun. Hindi ko na babanggitin yung magsunugan ng kung anong susunugin. Hindi po maganda. Para ito i-live ko rito. So, doon makikita mo yung kanyang kagaspangan ng kanyang pagsasalita. Hindi naman ako nakikipagtalo. Hindi naman ako sinasabi ko ito ang tama. Sinabi ko lang ang Biblia na ganito sinasabi. Bagamat siya may anyong Diyos, ito'y hinubad niya. Ang hindi niya tinatanggap, naging tao, hindi raw tao ang Panginoon. Naging tao, kaya nga nagkaroon ng Jesus na pangalan. Dahil, maging sa maraming talata, ang sabi nga sa sulat ni Juan, ang hindi tumatanggap na naging tao ang ating Panginoon sa Kristo, ito'y layuan nyo, siya'y Antikristo. Hallelujah. Nakita nyo, ang sabi nga ni Apostol Juan, kung di ako nagkakamali, o doon sa aklat ni Pedro, doon sa kahuli-hulian, malapit na sa pahayag. Ito ang sinasabi. Ang mga tao na ito, matagal na raw ito yung mga Antikristo na hindi tumatanggap na ang ating Panginoong Kristo ay hindi na parito bilang isang tao. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Naway, dumating ang kahabagan ng Diyos sa bansa natin. At naway, dumating ang kapayapaan at pagpalain ng bansa po natin. Kahabagan tayo ng ating amang Diyos na nasa langit. Hallelujah! At siya nga po pala dun sa talata na nalaktawan ko, hindi sa ating mga gawa tayo nakatanggap ng kaligtasan, kundi sa kahabagan ng Diyos. According to the will of God pa rin, o Father of God. Kahit anong gawin mo, maraming gumagawa ng kabutihan, pero hindi po tamang kanilang paggawa. Kaya ang akala nila, ligtas na po sila. Minsan, tatalakayin natin to kung paano ang tamang kaligtasan para ang ating kaluluwa ay makarating dun sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa araw ng Sabadong ito, sa buwan ng Pebrero. Darating na naman po yung tinatawag na Valentine. Araw ng mga puso. So, sineselebrate po yan ng mga tao. Araw ng mga puso. Patuloy po na ako'y nag-aanyaya sa inyo kung nais nyo pong magkaroon ng Bible study o pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong bahay at sa inyong church. Nais nyo makaalam ng tunay na katotohanan at mag-grow ang inyong espiritu. Meron po akong number dyan. Tumawag po kayo sa akin, mag-chat kayo sa akin, o magtanong kayo kung ano nais nyong malaman. Hindi po ako ang siyang sasagot, kundi ang santong banal na espiritu na nagtuturo po sa atin. At gayon din naman po, ang kagalingan ay kasama po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay pinagkakaloob ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang kahabagan. Ang kapayapaan po sa tahanan, na wala pong kapayapaan ng isang tahanan, nagkakaloob din po ito. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pakikinig sa Mabuting Balita. Ako nga po pala, si Brother Dolpo, ang
ang alipin ng ating Panginoong Kristo o ang kamanggagawa ng ating Panginoong Kristo. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos.